Let's open our Bible in the book of John, chapter 15, verse 16. Chapter 16, 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. Hindi ikaw ang pumili sa akin, kung hindi ako ang pumili sa iyo. No? Kahit piliin natin ng Diyos, no? Lord, pipiliin kita kasi pag pinili kita, may benepisyo ka sa akin. No? Wala. No? Pero dahil ang Diyos ang pumili sa atin, lahat ng benepisyo, lahat ng kabutihan niya, tayo ang nag-avail, tayo ang sumalo. Thank you, Jesus. Chosen you and ordained you. No, inihalal kita, inayos kita, no, kinuha kita, no, that you should go and bring forth fruit upang kayo ay magsihayo, magsilakad at magdala ng bunga, and that your fruit should remain. No, yung mga bunga na yan, hindi mga bunga na makikita natin sa mundo na maya-maya lang may kalawang na, ninakaw na, nasira na, but the fruit that should remain eternally, no, yung mga bagay na ginagawa natin sa Diyos na magre-remain forever, our faithfulness, our sharing of the gospel, no, lahat ng yan may value sa harapan niya. At yun ang gustong makita ni Jesus sa atin na mag-remain, that whatsoever no, you shall ask of the Father in my name, He may give it you. No, na kung ano man ang ating, so kung ang ating bunga ay maganda at nananatili, sabi niya, whatsoever, no, kahit ano ang iyong hihingin sa Ama, sa aking pangalan, no, dahil yung Ama ay ako at ang kanyang pangalan ay Jesus at ako yon, He may give it to you. No, yan ay bibigay niya. These things I command you, that you love one another. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. No, parang gustong sabihin ni Jesus, kung maraming tao ang galit sa inyo dahil sa pagtayo nyo sa gospel, sa word of God, sa katotohanan, huwag kayong magtaka. No? Kung pwedeng sabihin ni Jesus, I feel you. No? No? Nararamdaman kita. No? Nakaka-relate ako kasi ako mismo, no, with all my glory, with all my power, bumaba ako galing sa langit para hindi lang kwento-kwento at sasabihin ko, oo, nakaka-relate ako sa sakit na nararamdaman mo. No, tapos sasabihin mo, hindi ka nga nagkatawang tao. Tapos sasabihin mo, naramdaman mo yung gutom na nararamdaman ko. No? Pero wala tayong magawa at wala tayong maisisi sa Diyos dahil siya mismo, ginawa niya at yung kanyang napagdaanan, hindi pa natin napagdaanan for our sakes. No? Para sa ating kabutihan. If you were of the world would love His own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. No? Sabi niya, pinili ko kayo, no, out of this world, no, hindi para dito manatili sa mundo, and that's what we are waiting for. The title of our preaching, what God sees in me, or what God saw in me. No, nasa atin yan, no, may tao. Pinagawa ko talaga kay Brother Roman. Brother Roman, mukhang ako yung ano. No, tayo yan, mga kapatid, nagre-represent yan. So what God says in me, or saw in me, no, with all the vastness of the universe that He has done. No, maraming illustrations palagi yan. No, dito tayo nakatira sa mundo, sa Quezon City, sa kung saan mang bayan dito. Akala natin malaki na yung teritoryo natin. I own the whole mountains. Pag tiningnan mo, lahat ng yan, pag-aari ko, akala mo malaki ka na at parang marami ng hangin sa ulo natin. Akin lahat yan. Pero in the vastness of our universe, ano ba ang nakita sa atin ng Diyos? What is man that thou art mindful of him?
No, ganon palagi. And every one of us, sigurado, nagtatanong palagi sa puso at kaisipan natin, Lord, ano ba talaga ang nakita mo sa amin? No. Kasi, no, pag tinanong natin yung sarili natin, Lord, anong nakita mo sa akin? No, hindi natin alam kung anong nakita sa atin ng Diyos. Hindi ko alam kung anong nakita ng Diyos kay Brother John, kay Brother Norman, no, na sila magustuhan ng Diyos at mabigyan ng Holy Ghost at mabaptize in Jesus' name. Walang nakakaalam, but God sees our heart. No. No. Siya ang nakakakita niyan, mga kapatid. But God, no, hindi natin alam, no, but we are sigurado tayo na there is inside of us na mayroon talagang nagustuhan at interesado ang Diyos sa atin. No, kaya niya tayo binigyan ng Holy Ghost, no, na baptized in Jesus' name, kaya niya tayo nabigyan ng Holy Ghost, no, na save tayo. Mamaya mayroon tayong mga ano diyan about David, no. Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? May mga characters, no. Pero sa umpisa pa lang, sigurado, no, bakit tayo nagustuhan ng Diyos? Dahil meron tayong interest sa Kanya. No? Before, yung mga dinaanan natin, puro palpak, no? Puro sarili nating kalsada. No? But Lord, shall we pray for a while? Lord, again, we are so thankful for giving us this always the strength to come to you, to worship and to praise your name. Lord, again, remember Sister Ning sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan. Mabilis na pagaling sa mga kapatiran namin. Thank you so much, Lord, for the healing that you've given us every day. Lord, bless your word this morning. Bless our hearts. Let your word give us understanding, the courage and the strength na magpatuloy at lalong kumapit sa iyo, Lord Jesus. Lord, be with us. We thank you so much. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. No. Maraming tao sa mundo, ginawa na lahat ng Diyos, lahat ng mayroon sila, wala tayo. Ano? Pero wala naman silang interest sa Diyos. No? Minsan yung sabi mo, Lord, hindi ba unfair ka minsan? No? Yung mga tao na talagang walang gana sa'yo, walang interest sa'yo, pero pag tinignan namin, parang nakakainggit kasi lahat sila mayroon. No? Pero kami wala. Pero hindi natin pwedeng itanong sa Diyos yan. Why? Because what we have, yun ang wala sa kanila na gustong-gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid. No? Yun ang mayroon sa atin na wala sa kanila. No? Kaya tayo nagustuhan din ng Diyos. No? That is the laws of nature. Pag masipag ka, madiskarte ka sa buhay, no? Matyaga ka, ay sigurado, yayaman ka. No? Pero ibang usapan pagdating sa interest natin sa Diyos. No, makuha man natin ang lahat, what shall profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Wala. No? But right now, ang Israel na bulaga, kailan? Sabado? No? Sabado ba yun? Oh, Sabado o Friday? No? No, kahapon. Nabulaga sila, no, yung Hamas group, no, andun sa border ng Gaza, Palestine. No. Nagpalipad ng mga, sabi kanina, nakaraan mga 5,000, pero sabi nila hanggang mga 7,000 rockets. Ang pinalipad ng mga Hamas, papasok sa Israel, ang daming syudad. May isang syudad doon na pinatay na ng mga Hamas, yung isang mayor ng isang syudad. No, mga 200 plus na yung patay. Tapos ang ginawa ng mga Hamas, may mga glider din sila, yung may mga parang electric fan sa likod, no, from their side, no, nagpalipad ng mga gliders, may mga dala ng mga armas para makatawid sa border. Pagdating doon, banat kaagad, mga hostages, lahat kanilang ginawa, no, niransak nila yung Israel sa ngayon. That's why Israel declared a state of war. May 500 na pala yung patay, oh. No, state of war sa Hamas. No, for many years sa katagalan, ito yung pinakamatinding launch o pag-atake ng mga Hamas sa kanila sa ngayon. Nabulaga sila, no, na infiltrated na sila ng mga terorista, ng mga sa lugar nila. No, yan, when peace, no, yung mga sinasabi, when they say peace, suddenly destruction, no, cometh.
Um, but we are always praying for Israel, that God will help them and guide them. No, yun lang naman lagi ang purpose ng Diyos sa kanila. Every time may kaguluhan, ang gustong mangyari ng Diyos, every time na may trouble na dumarating sa kanila, anong gusto ng Diyos na mangyari? You recognize me. No? Alalahanin niyo ako. No? That all your wars, all your troubles, lahat ng pinagdaanan ninyo, hindi kayo mananalo kung hindi dahil sa akin. No? And that they must recognize God, they must recognize Jesus. No, nakaraan may mga nagkasalubong yung mga Christians doon sa Israel, tapos yung mga Hudyo, no, may mga videos na kinuha yung ginagawa ng mga Hudyo pagdaan ng mga Christians, dinuduraan nila yung mga Kristiyano. Yung talagang ang baba ng tingin nila, but blindness in part is happening to Israel. Lord, thank you na sa ngayon binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. No, but we're praying for Israel, no, marami ring mga Pilipinos na andoon na no, hindi natin alam kung kailan matatapos 'yan. Pero ganun ang case ng Israel. Every time they have wars, no, pagkatapos ng gera, lumalaki yung kanilang teritoryo. No, ganun, no. You can conquer only at lalaki ang iyong teritoryo if you face the war. No, if we face our trouble. No? Nagustuhan tayo ng Diyos natin, hindi dahil sa talino natin. No? Hindi dahil sa credentials, sa diploma, sa properties na mayroon tayo. What we have now, hindi niya nagustuhan yan kasi siyang nagbigay niyan sa atin. No? Hindi siya interesado dyan. Tayo ang may utang sa Diyos. No? Sa Kanya lahat galing yan. Maraming discomfort sa buhay natin, may sakit, may problema, may troubles, but lahat ng yan, yan ang dahilan bakit tayo lalong kumapit sa Diyos. No? Pag hayahay ang buhay, pag relax ang buhay, kahit prayers natin, parang, Lord, 10 minutes lang kasi masaya ang buhay ko ngayon eh. No? Lord, 15 minutes lang kasi okay ang buhay ko ngayon. No? Pero pag troubles, no, when the waves of death compassed me, no, sabi ni David, no, yung mga troubles parang sobrang ang lalaki. Talagang sunod-sunod na parang waves. Sabi, Lord, pwede bang ayaw kung hindi na ako aalis dito sa altar? No, dahil pero pag masaya tayo, hayahay. No? Ganon ang nature natin. Pero nagustuhan tayo ng Diyos, mga kapatid, at lalong nang ibabaw at lalong tumutubo ang pananampalataya natin sa Kanya, hindi sa panahon na tayo ay masaya. But in those days that we are lonely, alone, in those days that we are in sadness, in grief, in troubles, doon natin lalo nakilala ang Diyos natin, mga kapatid, at hindi niya tayo pinabayaan. No. Isaiah 43 verse 10 to 11. Verse 10 to 11. You are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Kayo ang mga witness, kayo ang mga servant o mga lingkod na aking pinili, that you may know and believe me. Upang inyong malaman at kayo ay magtiwala sa akin and understand that I am He. Before me there was no God formed. Walang talagang lang ito Katoliko lang talaga ang nagbigay ng mga issue nito Nung pumasok sila sa eksena, but before the Old Testament, walang ibang Diyos, klarong-klaro ang Biblia, pero nung pumasok sila, gawin nating tatlo, gawin nating Trinitarian, but before them, iisa lang. There was no God formed, neither shall there be after me. Kung mayroon pa kasi after me, ibig sabihin may anak siya na pwedeng magmana, at pag nawala na ako anak, ikaw na yung aking tagasunod. Hindi ganun. I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Lord, thank you so much for you are our Savior. And you are Jesus. Wala nang iba pa. That is why there is excitement in our heart when rapture will come, because we are going to see our Savior.
No, we are going to meet Him, mga kapatid. I have declared and have saved. No, and I have showed when there was no strange God among you, therefore you are my witnesses, saith the Lord, that I am God. No. Beside Him, there is no God. No, wala nang iba pa, mga kapatid. Thank you so much, Lord. No, sa Matthew 21:42, (21) 42. Jesus said unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. No, the stone which the builders rejected. No, the Jews rejected Him. They rejected the prophets, yung mga pinadala ng Diyos, lahat. No, in-invite sila, pati mga propeta, pinakilala ang Diyos sa kanila. Pero anong ginawa nila? Lahat pinagpapatay, ni-reject nila until no, si Jesus Christ na mismo ang dumating, pinadala yung anak na mismo. Pagdating doon, they also rejected it. No, pinatay pa rin nila. Therefore, I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you. No, sa mga Hudyo. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo and given to us. No, thank you, Jesus. No, and given to a nation. No, bringing forth the fruits thereof. No, Lord, we thank you so much. No, sino ba naman ang hindi matutuwa na yung rightful tagapagmana kukunin sa Kanya kasi ni-reject niya kung ano ang blessing, ang biyaya na para sa kanila, tapos sasabihin niya sa atin, ayaw nyo? Sige, dito na lang sa kanila. No. Lord, we are so thankful. What God says or so in me. No, ibibigay doon sa mga hintil, no, sa mga nasyon na siyang magdadala ng mga bunga. No, at kita ng Diyos ang mga bunga na ibinigay niya sa atin. Nung kahapon, nung nagbiyahe kami dyan, papuntang Bikutan sa school nila, pumunta kami sa school nila, Samantha ni Mia, may konting gathering sila, meet up, kape at kamustahan, yun yung kanilang team doon. So, kwento-kwento, mga kabataan, pagdating dyan sa may bandang Skyway, no, sabi ni Samantha, Papa, yun yung mga fruit of the Spirit, no, yung kung mapapansin nyo yun, dyan sa Skyway, nakalatag doon sa isang malaking building, may long suffering, may meekness, may faith, may temperance, kompleto. Sabi ko, nakita mo rin anak? Oo, Papa. No. Pero kitang-kita mga kapatid, no, nung time na andun na, nagtitipon na lahat, andun na yung mga teachers nila, yung mga parents, tsaka yung mga kabataan. Kitang-kita talaga ang pinagkaiba ng mga kabataan natin. Why? Unang-una, kaya nga sabi ni Samantha, Papa, when I grow up, if I will become a teacher, masungit ako na teacher. Sabi ko, why anak? Sabi ko, bakit ka masungit na teacher? No, para yung mga bata, umupo sila ng maayos sa kanilang mga upuan. Yung mga kabataan, silang dalawa, okay, upo lang kayo rito, makinig sa teacher. May mga pinto na boom, may mga nagtatakbuhan, yung mga kabataan nila, sabi ko yan, makikita natin kung ano ang pinagkaiba, yung mga katuruan sa church natin, pag inihalo-bilo na ang mga kabataan natin sa ibang kabataan. Talagang sabi ko, titingnan mo, pag dyan may nauntog na ulo mamaya, yung mga kabataan nagtatakbuhan, kita mo, titigil yan. Tatakbo doon, third floor pa naman yon. Tapos nagtatakbuhan sa labas ng hagdan. Talagang parang sabi ni Sister Cheryl, kasi yung ibang mga nanay, tatay, nagsasalita rin, nag-share din. Sabi ni Sister Cheryl, mag-preach ka kaya? No? Para, sabi niya, ituruan mo kaya kung train up a child, kung yung mga kabataan na yan na talagang hindi mapaupo ng magulang, sobrang likot lahat.
Eh, sabi ko, this is not the right place to share the Word of God. No? Hindi ito ang lugar. No, pero yon mga kapatid, kitang-kita kung paano, Lord, thank you so much for the teachings na binibigay mo sa church. Yung mga kabataan natin na yan, yung sa edad ni Brother Liam, no? Hindi mo yan sila mapaupo doon. Yung basta takbuhan lang ng takbuhan, talagang sabi ko, grabe, hindi mapaupo ito. No? But Lord, thank you so much. No? Nagkunting ano lang tayo, but sana tayo. And whosoever shall fall on the stone, sa verse 44, shall be broken. No, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. No, to powder. No, mas mabuti pa tayo mga kapatid ang lumapit sa mercy ng Diyos. No, humingi tayo ng tawad sa Kanya. No, mas mabuti na tayo ang tayo ang unang lumapit sa Diyos to ask Him for mercy. No, kaysa ang sabi, kaysa ang bato ang mahulog at tayo ang mahulugan. No, anong sabi niya? It shall fall, it will grind him to powder. No, yung gilingan. No, yung sinasabi diyan, the judgment of the Lord, it doesn't come speedily, but it will come, and it will come, it will grind you to powder. No, ganon ang Diyos, mga kapatid. And when another verse, daanan lang natin ito, Romans 11 verse 11. Itong sabi ni Paul, I say then, have they stumbled that they should fall? No, yung mga Hudyo, God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. No, yung binasa natin kanina, mga kapatid, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Lord. No, yung excitement, andyan kasi. Yung sinasabi ng Diyos, kailangan pa ba na ang mga Hudyo ay matisod, mastumble, gumapang? No, sabi ng Diyos, God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. No? Gaano ka blessed tayo, mga kapatid? No? Ano ang gustong mangyari ng Diyos? Because you have rejected the salvation, you have rejected me. Ngayon, I have no choice but to kukunin ko ang gospel, ibigay sa mga hintil, mga kapatid. Thank you, Jesus, because God saved us for no reason. No. Dinayo pa tayo ng Diyos dito, mga kapatid. Lord, thank you, we are not in China. No. We are not in North Korea. Lord, thank you so much na dito mo kami dinala. Although marami ang corrupt dito sa bayan namin. But Lord, we are so thankful that we can worship, we can praise your name. Lord Jesus, we can praise your name. No. Thank you, Jesus. No. Salvation and blessing of Gentiles will be the means of provoking Jews to seek and claim again their blessing. No. For 2,000 years, for 2 days na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Nireject nyo ako? Sige. Yung pinaka-importante sa lahat ng blessing. I have anointed David, I have anointed si Saul, inanoint niya rin, si Moses, lahat ng mga tao niya, sinamahan niya. But the blessing, yung pinaka-importante, yung salvation na ibibigay ko dapat sa inyo, ni-reject niyo. Sabi niya, okay, no? Para, ano yan sa Ilonggo? Mudlo, yung mudlo ng mata, ano yung luwal? No, para kayo lumuwal ang mata nyo sa inggit, no, sabi niya, ito ang gagawin ko. Yung para sa inyo, para na lang sa Kanya. No, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the salvation. No, thank you, Jesus. No, parang sa talents. Ikaw na mayroon, ikaw na wala. Tapos bibigay pa doon sa mayroon. Lord, we are so thankful, Jesus. Ano ang sabi ng Diyos? Sige, papakita ko sa inyo para yung inggit ninyo, ganun, ang sakit pa naman nun. Yung para sa'yo, na alam mong sa'yo, tapos nakita mo na binigay sa
no, na binigay sa iba, pero ang isip mo, akin dapat yun eh. No? Hanggang inggit ka na lang. No? Ganon ang sitwasyon ng mga Hudyo sa ngayon, mga kapatid. Pero yan ang way ng Diyos na ma-realize ng mga Hudyo. Hindi, we must take our part. Yung atin dapat kunin natin, pero mangyayari lang yan pagkatapos na mahirapan sila. But Lord, thank you that we are enjoying right now for your grace and mercy, for the strength, for the good health that you've given us, Lord Jesus. We are so thankful, Lord. Ito, no, what God says in me, what God saw in us. Now, if He fell of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? No. Sabi niya, ito sa pagkakamali ng mga Hudyo, no, sa pag-reject nila, nakikinabang na tayo. Sabi niya, a time will come. Ang mga Hudyo, sila babalik sa kanilang sariling Diyos. They will call their God, no, and them be the people of God. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. If by any means I provoke to emulation, no, emulation or jealousy, them which are my flesh, and might save some of them. For if the casting away of them that be reconciling of the world, what shall be receiving of them be, but life from the dead? For if the first fruit be holy, no, yung first fruit, yung mga Hudyo, no, be holy, the lamp is also holy, and if the root be holy, so are the branches. Sa verse 17, and if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree wert grafted in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. No. Sabi niya, yung mga original na mga naka-connect dyan, dahil sa kanilang rejection, dahil hindi nila na-realize na sila ay importante sa harapan ng Diyos, sila nga tinanggal pansamantala. Tapos tayo, nag-ginraft, kinunik doon. Sabi niya, you are partakers. Sila dapat ang umihigop sa ngayon ng mercy, ng awa, ng grasya ng Diyos. Pero hindi nangyayari, napunta sa mga hintil, sa atin mga kapatid. Pero anong gustong sabihin ni Paul? Boast not! Sabi niya, huwag kayong magmalaki. Why? Yung original nga mismo na nakakunik. Inalis, kayo pa kaya na nilagay lang? No. Lord, thank you for reminding us, Lord Jesus, no, that we have nothing to boast. No. Wala tayong may pagmalaki, pero anong mayroon sa atin? We must be thankful and grateful to God na tayo ay kinunik niya sa puno na yan. No. No. At wala, no, para bang ano ka ngayon? No. No, yung sayo, andito na sa akin, ano ka ngayon? No, hindi rin natin pwedeng gawin yan. No, we must be thankful to God. No, pasalamatan na lang natin siya na, Lord, thank you na kami ngayon ang nakikinabang. But to show to them, no, para bang, ay, ikaw pala, Hudyo. No, sayang, sana ikaw nag-i-enjoy eh. Kami ngayon no, we cannot do that. No, why? Sabi ni Paul, boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. No, no, huwag tayong magmalaki na ang akala natin, tayo ang nagdadala ng ugat. Sabi niya, hindi. No. Kaya ka nabubuhay dahil sa ugat. No, kung hindi ka nakakunik sa ugat, patay ka. No. But Lord, thank you for giving us the understanding. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief, they were broken off. No. Siyempre, pag ang tao walang tiwala sa Diyos, wala talaga siyang tiwala sa Diyos. At hindi mo yan siya, kahit anong gawin, hindi yan maniniwala sa Diyos. Be broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. Thank you so much, Lord, for the belief that you've given us. No. For if God, ito pala, spared not the natural branches, the original branches, take heed, lest He also spare not thee. No. That's why sabi niya sa 22, behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity. But toward thee, goodness.
if thou continue in His goodness, otherwise thou also shall be cut off. Lord, we really appreciate what you've done to us, Lord Jesus. No, the gospel that you've given us na hindi pala dapat para sa amin to, binigay mo sa amin because the Jews rejected you. Pero pansamantala lang yun eh. No, talagang thank you so much, Lord Jesus. We say praise the Lord. No, punta tayo dito mga kapatid. No, bakit nga ba? No, bakit ano bang mayroon sa atin? No, every time we pray, Lord, ano bang mayroon sa amin? Bakit sa dinami-dami ng tao, hindi naman kami mabuti, hindi kami mayaman, wala naman kaming talino na kagaya ng iba. No, hindi naman kami artista material, no. Hindi kami yung talagang flawless, blemish, no. Lord, talagang pag nakita mo kami, talagang pipintasan mo eh. No, pero ano ba ang mayroon sa atin? Ito mga kapatid, just like why God called David a man after God's own heart. Pwede nating pakinabangan to mga kapatid. No, mayroon siyang mga examples, no, mga karakter na mayroon si David na pwede nating pag-aralan why God called him a man after God's own heart. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Meron pa naman tayong oras. But now thy kingdom shall not continue. Sabi niya kay Saul, the Lord hath sought him a man after his own heart. No, nakakita na ang Diyos ng tao na ayon sa kanyang sariling puso. No, and the Lord hath commanded him to be captain over his people because the Lord has not kept that which thou hast not kept, that which the Lord commanded thee. No, pinalitan ka na ng Diyos dahil ikaw ay pasaway, hindi ka marunong sumunod sa kung anong utos ng Diyos. No, God will not call David a man after his own heart for no reason. No, sigurado may nakita ang Diyos na dahilan bakit niya tinawag si David na a man after mine own heart or ayon sa kanyang sariling puso. No, Saul, the first appointed or God-appointed king of Israel, no, he is very attractive in outward appearance. No, napakatangkad ni King Saul. No, pagdating doon sa karamihan, siya yung pinakakita. No, but for 2 years, siya ay naging matino na hari. The rest of 40 years, no, 2 years na matino, 38 years na wars, no, si King Saul. Pero ang tanong nga minsan, Lord, bakit mo pa pinaabot ng 40 years? Alam mo namang hindi matino. No? Sino tayo para mag-question sa Diyos? No? No, my thoughts are not your thoughts, my ways are not yours. Lord, sana ganito ginawa mo. No, mas magaling ka pa sa akin. Hindi ka. No, nakikita mo ba ang dulo? Nakikita mo ba ang future? Hindi. No. But yon ang sitwasyon. No, it did not take long for his pride to grow. Si King Saul and does not believe God anymore. No. Once ang tao yumabang na, unti-unti, no, nawawala na yan ng tiwala sa Diyos. No, dahil ang kanyang believe ngayon sa kanyang sarili na at hindi sa Diyos. No, anong pinagkaiba ni David kay Saul? Unang-una, sa katawan. No, bakit pinili ng Diyos si King Saul? No, katawan, outward appearance, outstanding si King Saul. No, pag sa butuhan, talo si David dahil siya ay young boy. No, sa lakas at tibay, no, ang lakas at tibay ni David wala physically kung hindi sa puso. No, sa puso, no, at wala sa panlabas na kaanyuan. No, God knew David's heart and what he could do long before David had any idea what his future would be. No, kung ano ang puso ni David, yon ang kanyang isinasabuhay. Tama ba yun? No, isinasabuhay. Kung ano ang laman ng kanyang heart, yun talaga ang kanyang ginagawa. Hindi kagaya ni King Saul, no, na kung ano lang ang takbo ng kanyang isip, pag siya galit, no, babangkawin niya kaagad o sisibatin niya kaagad si David. No, yan ang takbo. No. Ano ang mayroon si David na wala kay Saul? Number one, because of David's faith.
No, isa-isahin natin mga kapatid. Ang kauna-unahang battle na nakilala si David ay yung pagharap niya at pagpatay kay Goliath. No. Ano ang sabi ni David? No, yun lang yung na-record na talaga kasi tao yung kanyang nakaaway, the giant, the warrior, the champion of Gath, no, which is Goliath. Pero bago pa niya hinarap si Goliath because of his faith, ano ang una niyang hinarap? The lion and the bear. No, mahirap na kalaban yun. No, ang daming nangyayari dyan. No, nilalapa na lang, pati caretaker, pati yung nag-alaga mismo sa kanya, paglaki na nung leon, ng tiger, yun ang kanyang kinain. No. Pero si David, hinarap niya lahat yan. It took courage to face a giant, a warrior like Goliath. Bago niya ihagis ang bato, he already declared that the Lord will save him. No. At yung labanan na yon ay mananalo na siya dyan by a sword or a spear. No, for the battle is the Lord. Diyan sa 1 Samuel 17:47. No, binigay ni David at after nito mga kapatid, nung siya ay nanalo, no, ito ang kagandahan eh. Hindi pa naman siya nakaharap sa labanan. Sinabi na ni David, the Lord will save me because of his faith. At pag ako nanalo rito, lahat ng papuri, lahat ng ito, nanalo ako, hindi dahil sa aking lakas, kung hindi dahil sinamahan ako ng Diyos. No? And Lord, we are always grateful and thankful. Ang dami ng mga troubles, personally, na pagdaanan natin sa buhay natin at lahat na pagtagumpayan natin. That is why we are here today. Andito tayo mga kapatid, hindi dahil sa lakas natin, but because of our faith, natutulungan tayo ng Diyos natin. But all the glory, Lord, para sa iyo, Lord Jesus. Lahat ng yan, Lord Jesus. No, because of his faith, God empowered him. Sinamahan siya ng Diyos, natalo niya si Goliath. Ang ganitong klaseng faith ay daladala ni David hanggang sa kamatayan niya. At yung kanyang faith sa pagharap sa mga giants, no, naka-convert pa siya. No, yung mga tao niya, di ba? Antindi rin. Yung mayroon pa nga dito, ano tawag natin, parang cyclops, no, yung na isa lang yung nakalaban dito, pero nanalo rin. Number 2, David's trust. No, yung karakter na mayroon si David, David's trust. Si Saul ay laging, ano sabi dito? Si Saul ang laging banta sa buhay ni David. No. But David had respect so much for Saul as king, and he spared the life of Saul more than one occasion. No. Bakit mga kapatid? No, sa 1 Samuel chapter 24 verse 12 and 13, no, daanan natin ba? The Lord judged between me and thee, and the Lord avenged me of thee, but mine hand shall not be upon thee. No? Pero grabing klase ng paniniwala mayroon si David, mga kapatid. David had a complete trust in God. Alam ni David na siya na ang next king, pero wala siyang ginawa para patayin si King Saul at sasabihin na ako na ang uupo dyan. Hindi niya ginawa yan dahil anong sabi niya kanina, the Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee. No? Lahat ng ginagawa mo sa akin, bahala ang Diyos, no, ang mag-judge sa iyo. He put trust, no, nilagay niya lahat sa Diyos, mga kapatid, no, than taking the matters into his own hands. Umaasa din siya sa Diyos na ililigtas siya ng Diyos, no, sa kasamaan ni Saul. Remember, no, nung time na may opportunity siya na patayin si King Saul, hindi niya ginawa. Pero 21 times na siya hinahabol-habol ni Saul para patayin. No, ang hirap ng ganito. No? No, para bang may banta ang buhay mo at yung nagbabanta na yan, hindi ikaw, ayaw kong galawin to. Lord, bahala ka na sa kanya. Ang hirap, ano? No? Pero ikaw, tago ka ng tago. No? Ang hirap kayo ng ganong klaseng trust. Yung ganong klaseng pananampalataya. Lord, alam ko naman, hindi mo ako pababayaan. No, alam ko naman, nasasamahan mo ako, but it's not easy, mga kapatid. There were times na si David, no, nagkunyaring baliw. No, why? Para lang masave niya yung kanyang sarili. Hindi pa natin napagdaanan yan. No? No? And thank you, Lord, na hindi namin kailangan pagdaanan yan. No?
Yung magbaliw-baliw lang ka na para lang ma-save mo yung sarili mo. We say, praise the Lord. No, David's love. No, 7 lang naman ito, mga kapatid, ang naisulat natin. David's love. Matthew chapter 5, verse 44. Ano sabi niya? Matthew chapter 5, verse 44. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, and do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. No. No. Love your enemies. Love your neighbors. No? Mr. Bird yan. No? Love your neighbors. Nakaraan na nakawang kami sa bahay. Lagi kasi kami wala sa bahay. No, yung mga nakalapag doon sa may mga ilang pirasong mga bakal, no, may nagnakaw doon sa amin. Yun yung sinasabi, pag nakita kita sa gigil ko, lulumpuhin talaga kita. Pero hindi pwede. No, hindi natin pwedeng gawin yan. Pag sa iba pwede, but to us, hindi pwede, mga kapatid. No, David's love, for many centuries, bago pa man maituro at masabi ni Jesus Christ, love your enemies, bless them that curse you, ginawa na yan ni David sa kay King Saul. Gusto kang patayin ng tao, pero yung kanyang pagmamahal kay King Saul, noon nang nabalitaan niya na si King Saul namatay na, yung kanyang grief, yung kanyang kalungkutan, sobra-sobra dahil sa pagmamahal. No, this is one of the characters na talagang napamahal ang Diyos din, mga kapatid, kay David, because it's not easy, no, especially, mayroon ba tayong mga kaaway? No? No. Pray for your enemies. No. Lord, wala naman kaming kaaway. Sila lang yung nagtuturing, nakaaway nila kami. No. Siguro, samaan ng loob, mayroon. Pero yung kaaway talaga, parang wala na. Mayroon ba tayong mga kaaway? Huwag nating gayahin yung dati. No, na pag nagpasalamat, Lord, thank you so much. Buti hindi kami nag-itakan. Lord, mabuti, kasi, no, huwag nating gayahin yun, mga kapatid. No, but many centuries before na ipinreach ni Jesus yan, nagawa na yan ni David. No, nai-apply niya na yung ganong klaseng pagmamahal, no, sa kaaway. David loved so much Saul, for Saul, no, although Saul thought that David was his enemy, no, we prayed for them. No. Hindi madali, but God is always, nasa atin yung karakter eh. No, yun bang alam mong pinipirwisyo ka na, alam natin na parang dinidihado na tayo, pero ang gustong makita ng Diyos sa atin, yung karakter na mayroon tayo niyan, kaya niya tayo nagustuhan na wala sa iba. No. At yung mga karakter na yan, yun ang dapat natin na i-maintain dahil yun ang nagustuhan ng Diyos sa atin. No, nawala sa iba, mga kapatid. No, sa 4, 7 lang naman ito, huwag tayong mainip. No. David's humility. 1 Samuel chapter 18, verse 23. 1 Samuel chapter 18, verse 23. And Saul's servants spake those words in the ears of David, and David said, seemeth it to you a light thing to be a king's son-in-law, saying that I am poor man, and lightly esteemed? No, mayroon pang isang verse dyan, mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 7, verse 18. 2 Samuel, then went King David in and sat before the Lord, and he said, who am I, who am I, O Lord God, and what is mine house that thou hast brought me hitherto? No? His success in battle, pwede ng rason para yumabang si David. No? Yung pagbalik niya, no, galing sa bakbakan. Ano ang sabi ng mga tao na kumakanta? David has killed, Saul killed thousands, but David killed 10,000s. No? Sapat na yan para lumubo ang ulo ni David. Maraming mga bagay na natamo natin sa buhay, mga achievements na naabot natin, mga nagawa na nakuha natin dahil sa pagsusumikap natin, yung mga bagay na yan na pwede nang sapat para palubuhin ang ating utak. No? Para palubuhin ang ating ulo, ito, no? Dahil sa galing ko, dahil sa achievements ko, dahil sa tiyaga ko, lahat nakuha ko. But no, mga kapatid,
David's humility remained. Yung humbleness niya, diyan sa 2 Samuel chapter 7 verse 18, after David was crowned king and had conquered his enemies, Nathan told him of God's promise to extend his dynasty forever. No, pinangakuan siya ng Diyos na yung dynasty mo, yung pangalan mo, i-enlarge ko pa eternally. Pero ano ang sabi ni David? Sabi niya, Lord, sino ba ako? No, para gawin mo yan. No, yung humility andoon. No, pero dito sa atin, yun, mag-i-eleksyon na. No, vote wisely. Brother, sino si wisely? No, no, vote wisely. No, ultimo barangay, magkano lang ang, anong tawag doon sa barangay, yung kinikita nila, yung allowance, yung, no, pero again, mga kapatid, sigurado may bigayan na naman yan. No, kahit dito lang. No, madalas na yan, may magkakatok na, ilan po kayo dyan? Kamusta po kayo dyan? No, for 3 years, hindi mo yan mapansin dyan. No, pero sa mga panahon na yan, kitang-kita, andyan na yan lahat sila. No, so mamimigay kung ano-ano. So again, no, saan nila kukunin yan? Pag nakapwesto na sila. No. But ito, ibang klaseng humility, mga kapatid. But he never took the credit or considered himself worthy of greatness. He gave all the glory to God. No. Yun lang naman ang sa atin, that Lord, every time you've given us victories sa paglalaban namin, Lord, all the glory, all the credit, no, lahat ng yan sa iyo, Lord Jesus. No, why? Okay na tayo dito sa niligtas tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng healing, ibigay na natin lahat sa Kanya. Glory, yung praises na yan, wala na tayong part dyan. Lord, sa iyo na yan. Basta kami, kung ano ang nararapat para sa amin, Lord, all our heart. No, yung pasasalamat namin para sa iyo. Pero pagdating sa glory, sa praises na yan, Lord, sa iyo na yan. No, wag na nating pakialaman yan. No, dahil dyan natutuwa ang Diyos sa atin. Okay. No, marunong siyang magpapuri. Sige, gawan ko pa ulit. No, kasi the moment na mangyari, magkaroon ng hangin, yumabang, dahil sa galing natin, anong mangyari? No, sa umpisa, tutulungan ka pa ng Diyos. No, sa pangalawa, tinulungan ka ng Diyos, tapos sasabihin mo, Lord, because of my hand and my greatness, expect mo sa pangatlo, iiwanan ka na ng Diyos. No, why? Kinuha mo na, hindi ka nabilib sa Kanya eh. No, dito ka nabilib ngayon, yun pa naman ang problema. No, isang kunting pitik lang, isang sakit sa kasukasuan, wala na tayo eh. But Lord, thank you so much for giving us the good health that we have right now. Thank you so much, Lord Jesus. No, verse 5. Verse 5. No, malapit na tayo mga kapatid. David's integrity. No, sa first, mahaba to No, sa 1 Samuel, pero mahaba kasi. No, integrity or integridad. No, yung paggawa ng mga bagay na no, may tao o wala, you remain your integrity. No, na hindi nasisira. David admitted when he was wrong. No, and took responsibility for his mistakes. No, mahirap na ugali ito. No, no. Why? Dalawa pa lang ang tao sa mundo na wala na yung integridad. No? No. Nawala na yung admission. Dalawa na lang kayong tao, nagturuan pa. No? No, para ba? Mabuti sana kung lahat tayo rito, sino nakasira ng bidet doon? No, yung mabigat ang kamay. Yung no, pero masisira talaga yung mga gamit natin dahil sa dami ng kamay. No, so pag sinabi, ay brother, si ano kanina, siya yung naunang pumasok doon. No, nung pumasok siya, may tulo na yung brother, kaya ganito. No, pwede tayong magturuan. No, but David, ibang klaseng karakter, mga kapatid. Yung karakter na mayroon tayo, no, ito pa naman ang kahit anong turo, gaano kabuti, gaano klaseng karakter, attitude ang dapat nating gawin, kahit ituro mo na yan lahat-lahat, kung ang tao ayaw sumunod, ayaw magbago, walang magagawa. No, even the Word of God. No, kung ang tao ayaw, walang magagawa, mga kapatid. No, but David admitted when he was wrong. No, hindi kaya madali ang magsabi na nagkamali ka. No, brother, sister, I'm sorry, nagkamali ako. No, why? Pag sinabi mo na yan, ibig sabihin, yung natitirang pride dyan sa atin,
Sinisit aside mo, hindi kailangan kong magsuri, kailangan kong tanggapin na ako nagkamali. Kasi pag hindi natin yan nagawa, ibig sabihin, nangingibabaw yung yabang natin. No? Nangingibabaw yung galing natin na hindi, tama ako. No? Ang hirap kaya nun. No? Ang problema, ang sabi ng Diyos, kita niya lahat eh. No? Akala ni David, maitago niya yung kanyang pagkakamali na nagawa nila ni Bathsheba, na nagawa niya kay Bathsheba. He committed adultery and he committed murder. Pero nung narinig niya na si Prophet Nathan ba yun? Pinagsabihan siya ni Prophet Nathan na ang ginawa mo, nagalit si David ng gusto at ang sabi sa kanya, ikaw ang gumawa nun. Pag ibang hari ito, kung ito si Ahab na hari, patay si Nathan. Kung andun si Jezebel, patay si Nathan, si Prophet Nathan. Pero ano ang ginawa ni David? Ganun ba? Wala pala akong maitago sa Diyos. Akala ko, kaya kong tambakan ng tambakan para hindi ako makita lahat ng kalukuhan ko. Akala ko hindi makita. Kita pala. Nagpadala pala siya rito kasi hindi ako makarealize. That is why, mga kapatid, God has to do something for us. Minsan kinakausap tayo, why? Kasi kung tayo lang, hindi natin makita at ma-realize na tayo nagkamali. That is why, huwag tayong magtaka kung minsan kinakausap tayo ng mga leaders natin, mga nilalapitan tayo, brother, sister, ganito. Huwag tayong magtaka, mga kapatid, kasi kung tayo lang, kung pwede pa lang, tatakpan talaga natin yung pagkakamali natin. That is our nature. But because of His grace and because of His mercy, na hindi tayo mapunta sa severity ng Diyos, sa galit niya, anong kanyang gagawin? Kausapin nyo nga yan para maka-realize man lang. Kasi kung siya lang, hindi niya talaga ma-realize. That is why Prophet Nathan has to come. Kailangan mapuntahan niya at masabihan si David, David, nagkamali ka. Pero ang magandang reaksyon na ginawa ni David, ganun ba ako nagkamali? Sige, I'm sorry, ako pala ito. Hindi kaya madali nun. Lahat ng mga preso sa Bilibid. Brother Ed, pag tinanong mo, brother, naka-receive na ng Holy Ghost, na-baptize. Brother, anong kaso mo? Bakit ka nandito? Murder, brother? Pero yung pala, rape, yung pala, hindi nila aminin, at halos lahat ng napunta. Brother, na-frame up lang ako. Brother, tawag dito, napagkamalan lang ako. Napagbintangan lang ako. Kahit doon, andun na nga sa loob, ayaw pa rin umamin. Ganyan tayo eh. At hindi madali ang umamin, but David took the responsibility for his mistakes and did what was what his power to make it right. Nalaman niya kung anong kanyang pagkakamali, inadmit niya at hinakbangan at gumawa siya ng tama. Hindi kaya madali, mga kapatid. Hindi madali ang magsabi kay sister o kay brother, sister, brother, nagkamali ako sa iyo, sorry. Hindi madali. But ito ang mga karakter na isa sa nagustuhan ng Diyos kay David. Sa dalawa na lang, malapit na tayo. David forgives. Because of Bathsheba, he committed adultery and murder, but David again took a responsibility and had remorse for his action. He earnestly sought God's forgiveness. That is why yung Psalms 51 and yung isa pa, yung 32, was penned, ibig sabihin na isulat, full of heartaches, full of brokenness, confessed his sins, and asked God for forgiveness and restoration. Pinatawad siya ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Why, mga kapatid? Because David was a righteous man. Lastly, and asked God for forgiveness and restoration. Yung huli, mga kapatid, David worshiped God. Why he was called a man after God's own heart? Because of his mistake with Bathsheba, nagdulot ito ng maraming heartaches for many years to come. But David never stopped worshiping God. Sa atin, mga kapatid, maraming heartaches, maraming agony nararanasan natin sa paglilingkod sa Diyos, but it doesn't and it will not stop us from worshiping and praising God.
No, sabi nga kanina sa kantin, ano ba yung kanta natin? I want to praise you, Lord. No, for many years, no, never stop worshiping God. It is believed. Ito, yung Psalm 32 and 51 were written at the same time. No, when David said, "Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart." David realized his righteousness did not come from his actions, but because of his love for his God and his submission to God. No. Kasi kung tayo lang, mga kapatid, no, at the time when others may have run from hidden from God, David chose to praise God. No, marami sa Psalms were full of his heartaches and even questioning of God, but he never stopped serving and worshiping God. No, kalahati ng Psalms, 150 Psalms, kalahati dyan kanya. At dyan, mga kapatid, fresh experience sa kay David, sinulat niya dyan kung ano ang kanyang mga naranasan, kung ano ang kanyang mga pagkakamali, no, kanyang mga ginawa. Hindi niya yan isinulat kung siya mayabang. Why? No, mabubuking pala na ang dami niyang kalukuhang ginawa. Pero but because of his humility, because of his integrity, no, David's character helps us to see the characteristics that we should look for in ourselves. No, tagasunod tayo ni Jesus, and also we are after God's own heart. No, mga questions: do we have faith? Do we have trust? The Lord in all our circumstances, like David? Do we have sacrificial love for others kahit sa ating mga kaaway? No, are we humble? No. Do we operate with integrity? No. Do we seek forgiveness from God for our sins? No. Do we worship the Lord no matter what our circumstances? No. Hindi man kagaya ni David yung mga karanasan na naharap natin, mga kapatid, no, sa buhay natin, but we must choose each day to seek God's heart. No, we must seek, or piliin natin palagi, mga kapatid, kung ano ang gusto ng Diyos. And we know, sigurado, kaya tayo binigyan ng Diyos ng Holy Ghost, we are baptized in the most precious name of Jesus, dahil mayroong mga karakter, attitude, na mayroon sa atin, mga kapatid, na talagang nagustuhan ng Diyos. At yung mga bagay na yan, na nagustuhan niya sa atin, we must maintain it. No? Dahil lang ba sa nakorek tayo? Dahil lang ba sa sumama? Dahil lang ba sa na-offend tayo? No, yung karakter na nagustuhan sa atin ng Diyos, kakalimutan na natin. No, alam mo anak, nagustuhan kita kasi talagang matyaga ka. No, kahit nasa opisina ka, pag oras-oras talaga ng service, andyan ka. No, isa yan sa nagustuhan sa atin ng Diyos, mga kapatid. Why? Marami dyan sa labas. Marami silang time kung saan gustong gumala. Kahapon, ano ang tanong? May tanong ang teacher, bibigyan kayo ng chance. No, walang harang kung magkano ang budget at kung walang bawal, ano ang gusto nyo? Lahat ang sinabi, gusto naming mag-travel. No, lahat yun ang sinabi, walang iba. Lahat tinanong, travel. No, travel saan? Travel patungo sa impyerno. No, dahil wala na. But Lord, we are so thankful. Nagustuhan mo kami. Though specifically, hindi namin alam kung ano talaga ang nagustuhan mo sa amin. But Lord, sapat na yon para kami magustuhan mo. At kami naman upang makapagpatuloy sa iyo, Lord Jesus. We say praise the Lord. No, 2 minutes. No. Blessings of a righteous man. No. Ito, mga kapatid, para may idea tayo, ang mga biyaya na pwedeng makuha ng isang taong matuwid. No, sa harapan ng Diyos. Ito, sins will be forgiven. No, sins will be covered or atoned for. No, yan ang pag ang taong matino, righteous sa harapan ng Diyos, ang Diyos, minsan ang ginagawa niya, sige anak, no, anong ginagawa niya? Tinatakpan niya muna yung, sige anak, no, kasi alam ko nagkamali ka lang dyan, pero alam ko manghingi ka mamaya ng sorry. No? Pero wag naman ganun. No? Lord, I know that you are long-suffering, understanding God. Gawin ko muna tong pagkakamali and then mamaya mag-repent ako. No. Huwag naman natin gawin yan sa Diyos natin. No, we must seek the righteousness always. No, not charged with sin,
Freedom from sin, ang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Mercy from God. No, not overwhelmed with sorrow. No, yung taong righteous. Ay, Sister Ninya, again, our condolences. No, namatay yung kanyang mama. Alam natin yan nung mga nakaraang araw. Pagbalik niya rito, after ilang araw? After 3 days. After 3 days, yung kanyang pamangkin na halos sabay niya ring lumaki, pumanaw din. No? So, malungkot, masakit pag gano'n ang sitwasyon. But again, comfort sa inyo, sa pamilya, maka-recover ka agad. No, yun ang kaya nakaraan, sabi ni Sister Ninya, may tao ba dyan sa church? No. Sabi ni Sister Russell, mayroon kami. No. Sabi, punta ako dyan, iiyak lang ako. That is the right thing to do. No. When we are in sadness or in sorrow, huwag tayong magtampo sa Diyos. No, ano ang dapat natin gawin? The more that we must pray, the more that we must worship, the more that we must praise Him, wala na mga kapatid. No. Ano pang gagawin natin? Lord, nagtampo ako sa iyo kasi kunuha mo siya. O bakit? Sino ba nagbigay ng buhay? Di ba siya? No. Lord, sana wag muna. Wala tayong magawa. Yan ang gusto ng Diyos natin. No. No. Not overwhelmed with sorrow. No. Kahit marami tayong inaharap, pero hindi tayo natatakpan ng sobrang kalungkutan because we have the Holy Ghost. No, because the righteous man will always see the goodness of God. No. Hindi yan siya talagang, normal, malulungkot ka, pero makaka-recover talaga ang righteous na tao. God as a hiding place, yan ang rason. Bakit hindi siya ma-overwhelmed ng sorrow? Because God will be his hiding place. Lord, malungkot ako, dito lang ako. No, yan ang gawain ng isang righteous na tao. Preservation from trouble, compassed with song of deliverance. Andyan lang lahat mga kapatid sa Psalms 32, sa sinulat ni David. Kinompose na yan, andyan lahat yan. Ano ang benepisyo ng isang taong matuwid sa harapan ng Diyos? He will have divine instruction from God. No, he will have guidance from God. And then yung mercy ng Diyos ay umaapaw pagdating sa righteous na tao. Lord, once again, we are so thankful, Lord Jesus, no, what God sees in me or what God saw in us na talagang nagustuhan niya. Lord, thank you so much. Help us always, Lord, to maintain this kind of attitude at madala-dala namin hanggang sa dumating ka, Lord Jesus. Thank you, Lord. Shall we worship Him?